Inihayag ng Dr. Hapon ang 5 dahilan kung bakit nagigising ang matatanda sa 11 ng gabi. Apo Maria po ay sumasa inyo, mga kababayan. Apo ay lubos na natutuwa na sinusubaybayan ninyo ang video na ito. Mga minamahal, maraming matatanda sa ganap na 2 hanggang 3 hour ng madaling araw ay nagigising upang umihi. Talagang nakakapagod kapag napuputol ang tulog sa gitna. Kaya kinabukasan ay parang walang lakas at hindi sariwa ang katawan. Madalas nating iniisip agad na siguro sobrang dami ng iniinom na tubig kagabi, kaya agad nating sisihin ang baso ng tubig bago matulog. Pero huwag muna nating sisihin ang tubig na iyon. Ang tunay na sanhi ay maaaring ikagulat ninyo. At sa video ngayon, si Apo Maria ay musika. Ibabahagi ang 5 pinakakaraniwang dahilan ng mga malalim na sanhi na tahimik na nagiging sanhi ng pagkagising ng matatanda sa 2-3 haririn dita ng madaling araw, kasama ang mga simpleng solusyon na epektibo ng walang gamot. Sapagkat kung naiintindihan ng tama at isasagawa, makakabawas na ng malaki ang beses na magigising at makakabalik sa malalim na tulog hanggang umaga, simula pa ngayong gabi. At kung ito ang hinahanap ninyo, huwag kalimutang pindutin ang subscribe sa channel na Dr. Maria Official upang hindi makaligtaan ang mga mahahalagang musika sikreto para sa malusog na pamumuhay para sa inyo at sa inyong pamilya. At ngayon, imbitahan po ninyo akong pakinggan. Ang unang dahilan ay ang pag-inom ng tubig ng masyadong malapit sa oras ng tulog. Mga kababayan, upang simulan ang kwento ngayon, ay nais kong balik-tanawin ang isang pamilyar na larawan. Sa gabi, marami pa ring may ugali na uminom ng isang basong maligamgam na tubig at maglagay pa ng isa pang baso sa tabi ng kama. Madaling maunawaan, takot sa tuyong lalamunan, nais panatiliin ang init ng katawan, o baka matakot na kung malapit sa oras ng tulog ay magigising sa gitna ng gabi, kaya ininom nila ito mga 1 oras bago matulog. Isang maliit na baso, 1 oras bago matulog, siguro walang problema. Mukhang lohikal pero isa palang mapanganib na maling akala. Ang mali ay hindi sa dami kundi sa sobrang lapit sa oras ng tulog. Ang katawan natin ay gumagana bilang isang sistema ng patubig, at ang bato ang punong tagapag-filter ng tubig. Kapag uminom kayo, ang tubig sa tiyan ay unti-unting sinisipsip sa maliit na bituka patungo sa dugo at tumataas ang dami ng tubig sa dugo. Natatanggap ng bato ang signal at nagsisimulang i-filter ang sobrang likido upang gawing ihi na pupunta sa pantog. At ang proseso mula sa pag-inom hanggang mapuno ang pantog ay hindi nangyayari sa ilang minuto, kundi karaniwang nangangailangan ng 1 hanggang 3 oras. Kaya kung uminom ng 9 nagar at matulog ng 10 nagar, posibleng mapuno ang pantog sa hating gabi at gisingin kayo mula sa mahalagang malalim na tulog. Sa gabi, ang katawan ay naglalabas ng isang mensahero na tinatawag na ADH upang utusan ang bato na pabagalin ang paggawa ng ihi upang makatulog tayo ng mahimbing. Pero kung uminom ng tubig malapit sa oras ng tulog, naiintindihan ng katawan na parang araw pa rin, pinipigilan ng ADH kaya patuloy na masigasig na nagfi-filter ang bato tulad sa araw, mabilis mapuno ang pantog at napuputol ang tulog. Kaya ang solusyon sa unang pagkakamali ay napakasimple at hindi magastos, baguhin ang ugali. Ang gintong panuntunan ay itigil ang pag-inom ng maraming tubig, kahit tsaaman lang ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Halimbawa, kung matutulog ng 10 niya, ang huling baso ay dapat inumin bago ang 7 niya. Sa halip na dambuhalang inumin sa gabi, dagdagan ang tubig ng pantay sa umaga at unang bahagi ng hapon. Sa oras na iyon, mas aktibo ang katawan, mas mabuti ang paglabas ng hindi nakakaapekto sa tulog. Kung talagang kailangan uminom sa gabi, isa lang malit na higop. Bukod dito, iwasan ang pag-inom ng marami sa hapon at gabi kapag nakalimutan sa maghapon. Iyan ay naglalagay ng mas mabigat na pasanin sa bato sa gabi. Sa ilang komunidad ng matatanda na sumunod sa panuntunang itigil ang pag-inom ng tubig 3 oras bago matulog, lubos na nabawasan ang beses na nagigising sa gabi, mas mahimbing ang tulog at mas gising sa araw. Subukan ninyo at ibahagi ang inyong karanasan. Baka ang maliit na tip na ito ay makatulong sa iba. Ang ikalawang dahilan ay ang late na hapunan at mga pagkaing nagdudulot ng pag-ihi. Kung naayos na ang pag-inom ng tubig, pero sadyang naiistorbo pa rin ang tulog, malamang ay nasa hapagkainan ang salarin. Marami ang hindi alam na ang oras ng pagkain at uri ng pagkain ay maaaring tahimik na nagpapatrabaho sa bato sa gabi. Tungkol sa oras, ang katawan ay parang isang nayon. Masigla sa araw, tahimik sa gabi upang mag-recover. Ang pagluluto at pagkain ng masyadong late at mabigat, halimbawa pagkatapos ng oatmeal at matulog ng tetaxer, patuloy pa ring gumagana ang digestive system habang dapat nagpapahinga na ang katawan.
Hindi pa ito nakakapaglipat sa rest mode dahil sa pagtunaw, lalo na kung maraming kanin, karne at mantika na nakakagambala sa tulog. At sa proseso ng pagtunaw, gumagawa ang katawan ng metabolic water, tubig na nagmumula sa pagkasira ng pagkain. Isang mangkok ng kanin o piraso ng karne ay nagdadala ng ganitong tubig na kahit hindi iniinom ay sumisipsip sa dugo. Tumataas ang volume ng dugo at mas maraming kailangang i-filter ng bato, kaya mabilis mapuno ang pantog tulad ng pag-inom ng tubig ng late. Isa pang bitag ay ang mga pagkaing natural na diuretic tulad ng pipino, kinchay, asparagus, pakwan, ubas, bell pepper, saluyot, at malunggay. Pinasisigla ng mga ito ang bato na ilabas ang tubig at asin. Kung marami sa gabi, inaanyayahang magtrabaho ang bato at naiistorbo ang tulog. Ang maanghang na pampalasa, alak at kape ay nakakatulong din. Ang anghang ay nagpapataas ng sirkulasyon, nagbibigay ng maling signal. Ang alak ay nagpapababa sa ADH kaya mas maraming ihi. Ang kape ay may mild diuretic effect at sa huli ay asin. Ang maalat sa simula ay nagpapanatili ng tubig, pagkatapos ay bigla na lang ilalabas sa hating gabi kaya sobra ang pantog at nagigising. Kaya ang solusyon sa ikalawang pagkakamali ay tapusin ang hapunan nang hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Pumili ng magaan, kaunti ang asin at mantika. Sa gabi, pumili ng magaan na sabaw, nilagang gulay o nilagang kamote. Kung gusto ng salad o juice, gawin sa tanghalian o hapon. Isang simpleng, mainit na hapunan ay magpapakalma sa tiyan at dadalhin kayo sa buong tulog hanggang umaga. Ang maliit na pagbabago ngayon ay nagdudulot ng mahimbing na tulog at bago matulog ay umihi ng isang beses ng may relaxed na isip. Ang ikatlong dahilan ay ang mabilis na paghihi na hindi lubusang na empty ang pantog. Sa huling sandali ng araw kapag maayos na ang lahat, madalas ay magulo pa rin ang isip. Aling Maria, ano ang bibilhin sa palengke para sa apo? May uod ba sa hardin? Huwag kalimutang tawagan ang matandang kaibigan. Kahit pahawak ang cellphone at binabasa ang huling mensahe habang nasa CR at mabilis lang na umihi, iyan ang ugali ng pag-ihi ng pabalya. Pero sa huling hakbang na akala mo'y tapos na, may nakatagong mali. Hindi lubusang na empty ang pantog. Ang pantog ay parang bola na maaaring umunat. Kapag puno, ipinapaalam ng nerve sa utak na puno na. Upang lubusang ma-empty, hindi lang ito ang kailangang kumontra kundi kailangan ding mag-relax ng maayos ang lower abdomen at pelvic floor muscles. Isipin ang pelvic floor bilang lambat na sumusuporta sa ilalim. Kung hindi pa nakaka-relax ang bahaging iyon, hindi lubusang mailalabas ang ihi. Kapag mabilis umihi dahil abala ang isip o nagmamadali, mananatiling tense ang pelvic floor tulad ng paghawak ng mahigpit sa leeg ng bola. Kaya ang pantog ay nasa 80-90% lang. Ang natitirang 10-20% ay utang na naiwan. Sa magdamag habang patuloy na nagfi-filter ang bato, unti-unting nadaragdagan ng ihi at mabilis na mapupuno muli ang pantog, kaya nagigising kayo sa 2-3 hour ng madaling araw. Sa kabilang banda, kung lubusang na empty ang pantog bago matulog, makakakuha pa kayo ng ilang oras na mahimbing na tulog. Bukod pa rito, ang naiwang ihi ay nagpapataas ng panganib ng impeksyon sa daan ng ihi. Ang solusyon ay hindi gamot kundi simpleng teknik na inirerekomenda ng mga eksperto. Umihi ng 2 beses. Ang paraan ay umupo ng maayos sa inodoro. Bago matulog musika, umupo ng lubusan kahit ang mga lalaki sa posisyon na ito para natural na mag-relax ang pelvic floor. Umihi sa unang beses ng relaxed, hindi pilit, at panatilihin ang relaxed na posisyon sa loob ng 30-60 segundo. Huminga ng malalim, bahagyang sumandal pasulong, at ilagay ang mga kamay sa hita upang magbigay ng banayad na pressure sa pantog. Umihi sa pangalawang beses. Subukan ulit, karaniwan ay may natitirang ihi na lalabas at mararamdaman ang gaan. Gawin itong ugali tuwing gabi tulad ng pagsipilyo. Tumatagal lang ng 1 to 2 minuto, pero kapalit ay maraming oras na mahimbing na tulog. Maraming geriatric studies at klinika ang nakapansin na sa patuloy na paggamit nito ay nababawasan ang beses na nagigising sa gabi at napapabuti ang kalusugan ng pantog. Kapag walang abala sa tulog, mas malalim ito. Sa umaga, mas magaan, gising at puno ng enerhiya ang pakiramdam. Napakaganda. Kaya ninyo na bang subukan? Kung ito ang unang beses ninyong malaman ang tip na ito, isulat sa comment na, Una, para malaman nating lahat na sama-sama tayong natuto ng kapaki-pakinabang na bagay. Ang ika-4 na dahilan ay ang masyadong mainit o masyadong malamig na silid tulugan.
Sino ang mag-aakala na ang init ng tag-araw o ang lamig ng taglamig ay maaaring maging lihim na kaaway na nag-uutos sa pantog na gisingin tayo? Ngayon ay pag-uusapan natin ang temperatura ng kwarto. Mukhang walang epekto pero talagang maaaring maging kaibigan o kaaway ng malalim na tulog. Ang katawan ay isang sopistikadong temperature regulator tulad ng tagapag-ingat ng apoy sa kusina. Kailangan tahimik ang apoy. Kung masyadong malakas ay masusunog, kung mahina ay mamamatay. Ang tulog ay nangangailangan ng banayad na init. Kapag bahagyang bumababa ang temperatura ng katawan, madaling makatulog ng malalim. Habang tumatanda, mas humihina ang mekanismong ito. Kahit kaunting pagbabago sa degree ay kailangan ng katawan na mag-adjust, nagiging mababaw at paikot-ikot ang tulog. Kung masyadong mainit ang kwarto, hindi sapat na napapalamig ang katawan at nahuhulog sa mababaw na tulog. Sa mababaw na tulog, bumababa ang AD. Ang kaunting degree lang ang pagkakaiba sa isang gabi na mahimbing o puno ng gising. At kung kailangan, gamitin ang aircon or electric fan sa energy-saving mode. Subukan ninyo ngayong gabi at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Ang ikalimang dahilan ay ang pag-iipon ng likido sa paa dahil sa gravity, ang lihim na salarin na bihirang mapansin. Ibubunyag ko ang isang lihim na ikagugulat ng marami. Ito ang panghuling boss sa kwento, isang salarin na hindi naiisip ng marami. Hindi ito sa baso ng tubig o pinggan ng pagkain, kundi nasa mga paa at batas ng gravity. Sa buong araw habang naglalakad, nagtitinda, nagluluto o nanonood ng TV, ang patayong postura ay nagpapahila ng likido pababa sa pinakamababang bahagi, ang mga paa, lalo na sa binti at bukong-bukong. Sa matatanda, mas mahina ang mga balbula ng ugat at sirkulasyon, kaya mas kitang-kita ito. Maaaring hindi ninyo makita ang pamamaga, pero madalas ay mabigat at nananakit ang paa sa huli ng araw. Kung pipindot kayo ng daliri sa binti at may naiwang lubak, iyon ay senyales ng pag-iipon ng likido. Kapag humiga kayo upang matulog, nawawala ang epekto ng gravity sa paa at ang naipong likido ay unti-unting bumabalik sa sirkulasyon at tumataas ang volume ng dugo. Natatanggap ng bato ang signal at nagsisimulang mag-filter. Gumagawa ng ihe patungo sa pantog. Ang proseso ng pagbalik ng likido mula paa patungo sa bato ay karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 4 na oras. Kaya maraming nagigising sa pagitan ng 2 sa Matariu ng madaling araw kahit walang dagdag na tubig. Sa oras na iyon, sapat na ang likido upang mapuno ang pantog. Ang solusyon sa ikalimang pagkakamali ay simple pero lubhang epektibo. Lokohin ang gravity bago matulog. 1 oras bago humiga, maglaan ng oras upang itaas ang mga paa. Humiga ng nakataas ang mga paa sa unan o idikit sa pader ng mas mataas kaysa puso sa loob ng 10 minuto. Nakakatulong ito na maibalik agad ang likido upang ma-filter ng bato bago matulog. Pagkatapos, umihi upang mailabas ang bagong nagawang ihe. Mas mainam ang paghiga ng nakakaliwa upang mabawasan ang pressure sa pantog at mapabuti ang sirkulasyon. Maraming pag-aaral at totoong karanasan ang nagpapakita na ang regular na pagtaas ng paa ay nakakabawas sa pag-ihi sa gabi at napapabuti ang tulog. Sa ilang clinical trials, ang matatanda na nagtaas ng paa ng 60 minuto bawat gabi sa loob ng ilang araw ay lubos na nabawasan ang beses na nagigising. Ito ay hindi gamot kundi pag-unawa at paggamit sa natural na batas ng katawan. Subukan ninyo agad at ibahagi ang inyong karanasan sa comment. Baka ang maliit na tip na ito ay makatulong sa marami pang iba na mahanap muli ang buong tulog. At iyon po, ngayon ay sama-sama nating nalampasan ang isang makabuluhang paglalakbay. Si Apo Maria at kayo ay sama-samang naglantad sa 5 ugali na akala nating walang kasalanan, pero sila pala ang 5 magnanakaw ng tulog na tahimik na kinahaharap ng marami. Balikan natin. Pag-inom ng tubig nang masyadong malapit sa oras ng tulog, late na hapunan o maling pagkain, mabilis na pag-ihi bago matulog, pagtulog sa masyadong mainit o malamig na kwarto, at lalong-lalo na ang hindi pagpapalabas ng naipong likido sa paa bago matulog. 5 pagkakamali, pero isang napakahalagang aral. Ang pagtanda ay hindi hatol at ang mahimbing na tulog ay maaaring mabalik pa rin. Kung sa tingin ninyo ay marami ang narinig ngayon, huwag mag-alala. Hindi kailangang baguhin lahat sa isang gabi. Simulan sa pinakamaliit na bagay. Ang pinaka-nakakagulat, at parang kayo mismo. Maaaring ang late na pag-inom ng tubig, ang maalat na adobong isda, o ang dagdag na 2 minuto sa CR para umihi ng 2 beses.
Isang maliit na pagbabago na ginagawa ng palagian ay maaaring maging susi sa mga gabing mahimbing at sa umaga ay hindi na pagod. Hindi sumusuko ang inyong katawan, hinihintay nito na alagaan, at kung bibigyan ninyo ng pagkakataon, ito ay tutugon sa kahangahangang paggaling. Salamat po sa panunood hanggang dulo. Kung nakatulong ang video na ito, bigyan ninyo ng isang like upang malaman kong nasa tamang landas ako. Huwag ding kalimutang ibahagi sa mga kamag-anak na nahihirapan sa tulog dahil ang mahimbing na tulog ay isang hindi mabibilang na biyaya na hindi dapat itago para sa sarili lamang. At pindutin ang subscribe sa channel na Dr. Maria Official at ang maliit na bell sa tabi nito upang hindi makaligtaan ang iba pang mahahalagang topic sa kalusugan. Si Apo Maria po ay taus-pusong nais na lagi kayong malakas, matulog ng mahimbing tuwing gabi at mamuhay ng masaya araw-araw.